ang hula sa pagdating ng Mesiyas. Hinihalap ninyo, isinaysay ko sa inyo ang lahat ng bagay upang ako ipawalang sala sa inyong kasalanan. Ngayon, kung inyong aalisin ang inyong inggit at ang lahat ng katigasan ng inyong ulo, ako'y gugulang sa Israel na parang isang rosas at parang isang liryo ang aking laman sa Jacob. At ang aking amoy ay magiging parang amoy ng Libano at parang mga sedro. Ang mga banal ay palalawakin magpakailanman mula sa akin, at ang kanilang mga sanga ay abot sa malayo. Saka mamamatay ang binhi ng Kanaan at walang maiiwang labi sa mga Amalekita. At ang lahat ng taga-Kapadosi ay mamamatay, at ang lahat ng Hitao ay lubusang mapupuksa. Saka mawawasak ang lupain ni Ham, at ang lahat ng tao ay mamamatay. Saka magpapahinga ang buong lupa sa kaguluhan at ang buong sangkalupa sa ilalim ng langit sa pakikidigma. Saka luluwalhatiin ng makapangyarihan sa Israel si Shem, sapagkat ang Aba, Yaawa, Alahaya ay magpapakita sa lupa, at siya mismo ang maglilitas sa mga tao. Saka ang lahat ng espiritu ng panlilinlang ay ibibigay upang yurakan, at ang tao ay maghahari sa masasamang espiritu. Saka ako'y babangon sa kagalakan at pupurihin ang kataas-taasan dahil sa kanyang mga kahaya-hangang gawa, sapagkat ang Alahaya ay nagkatawang tao at nakipag-ugnayan sa mga tao at nagligtas sa mga tao. Ngayon, aking mga anak, pakinggan ninyo si Levi at si Judah, at sundin ninyo si Levi at si Judah. At huwag kayong magpapaimbabaw laban sa dalawang liping ito, sapagkat mula sa kanila ay babangon para sa inyo ang kaligtasan ng Alahaya. Sapagkat ang Alahaya ay magbabangon mula sa lipin ni Levi na waring isang mataas na saserdote, at mula sa lipin ni Judah na waring isang hari, Alahaya at tao. Siya ang magligtas sa lahat ng hentil at sa lahi ng Israel. Kaya't ibinibigay ko sa inyo ang mga utos na ito upang kayo naman ay mag-utos sa inyo. Kakahanap upang kanilang tuparin sa lahat na kanilang mga salinlahi. At nang matapos ni Simeon na ipag-utos sa kanyang manguna, siya'y ang mahinga kasama ng kanyang mga magulang. Sa edad na 120 taon, at kanilang inilagay siya sa isang kahong kabaong upang kunin ang kanyang mga buto patungong Hebron. At kanilang kinuha ang mga ito ng lihim noon panahon ng digmaan ng mga taga-Ehipto, sapagkat ang mga buto ni Jose ay binantayan ng mga mag-Ehipto sa mga libingan ng mga hahit. Sapagkat sinabi sa kanila ng amang kukulam na sa pag-alis ng mga buto ni Jose ay magkakaroon sa buong lupain ng kadiliman at pagkadimlan, at isang napakalaking salot sa mga taga-Ehipto. Ano pa kahit na may ilaw, ang isang tao ay hindi makikilala ang kanyang kapatid. At ang mga anak ni Simeon ay nagluksa para sa kanilang ama, at sila'y nanatili sa Ehipto hanggang sa araw ng kanilang pag-alis sa pamamagitan ng kamay ni Moises.